Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Ibig at dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumayo rin. Sa araw pong ito, ating guni-gunita ang kapistahan ni Santa Lucia, Dalaga at Martir sa ating kagalakan sa pagkakaloob ng isang halimbawa upang tularan sa pananampalataya. Patuloy tayong dumulog sa ating Panginoon sa mga maraming biyayang ating tinatanggap at ating pasalamatan. Taglay ang pusong mapagpasalamat, halina mga kapatid. Itaas natin ang ating mga personal na kahilingan sa mesang ito at yung ating mga pinangakuang ipanalangin. At upang tayo maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob nating aminin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagdalangin ni Santa Lucia, Dalaga at Martir ay siya nawang tumangkilik sa amin upang ang pagdiriwang namin ngayon sa kapanganakan niya at sa kalangitan ay siya ring aming makitang para sa aming kailanman. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ang Panginoong iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang dating ng alon sa dalampasigan. Ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan.
Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi o mehip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang nag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Magsitayo na po ang lahat. Ang Panginoo'y darating, siya'y ating salubungin, siya'y kapayapaan natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sa ano ko iahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinutugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumasayaw. Nananambitan kami, ngunit hindi kayo tumatangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-ayuno at di umiinom ng alak. Sinabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinasabi naman nila, basnan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa." Pasok po ng Disyembre, naiiba po ang klema. At masasabi po nating nababawasan ng init. Kaya naman yung iba po sa atin, psychologically, sa ating pong pag-iisip, sa wakas, magagamit ko na ang sweater ko dahil sa malamig-lamig na. Parang yung kahit katawan po natin, nag-a-adjust po pagdating ng tinatawag nating change of climate. Kahit nga ngayon po, yung boses ko na malat dahil na rin po sa effect ng tinatawag na pagbabago ng klima. Alam niyo po, sa Ebanghelyo, ganito rin po halos ang sinasabi at mensahe sa atin. Nga lang, kakaiba ang mga tugon at kung ano ang ginagawa. Kapag pinakinggan po natin ang unang bahagi ng ating pong Ebanghelyo, ang sabi po ay ito, katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza, sumisigaw sa kanilang kalaro. Tinutugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumasayaw. Parang nangiinis ng bubuli. Sige, magkakanta kayo, magtutugtog kayo, pero hindi kami sasayaw kasi ayaw namin kayong kalaro.
At kapag tinunuloy po natin ang mensahe, ang sabi po rito ay ito, nananambitan kami, ngunit hindi kayo tumatangis. Ikaw na lang ang umiyak dahil ako masaya. Nangangahulugan, taliwas po ang nangyayari at kung ano ang ating tugon. Sa Ebanghelyo, ibinato po ni Jesus ang mensahe niya. Dumating si Juan Bautista, nag-aayuno at hindi umiinom ng alak. Pero kapag tinignan nyo, hindi nyo siya tinanggap. At ngayon dumating ang anak ng tao, kumakain at ngayon umiinom. Pero ang sabi nyo, matakaw at maglalasing. Ano ba ang nais natin? Mga kapatid, siguro tama po yung sinasabi sa ating kasabihan, sala sa lamig, sala sa init. Iba po ang ating inaasahan, ngunit iba rin po ang ating ginagawa. Sabi nga po ni San Pablo, ang mga bagay na ito, napakarami kong magagandang bagay sa aking isip at sa aking puso. Lahat ng ito ay nais kong gawin. Ngunit pagdating ng tapos ng araw, nakikita ko ang aking sarili na taliwas sa aking iniisip at sa aking nararamdaman. Ang dami po para sa atin. Parang tayo po lahat gusto nating maging mabuti. Gusto natin tumulong. Pero kapag nakakakita po tayo ng pagkakataon na tayo ay makakuha, ay we take the opportunity at susunggaban natin ang mga ito. Kesa tayo ang maubusan, bahala ka na. Meron po tayong pananampalataya at sinasabi po natin, gusto kong tumulong, gusto kong magmahal. Pero sandali lang, sino ba ang mamahalin ko? Yung kaaway ko? Mamatay siya. Hindi ko siya mamahalin at hindi ko siya patatawarin. Kapag inisip po natin kung ano talaga ang diwa ng ating ebanghelyo, ang sinasabi po sa atin ay ito, Katoliko ako, mananampalataya ako, naniniwala ako sa Poong Jesus Nazareno. Pero para sandali lang, Panginoon, huwag mo sanang pahirapan ang buhay ko. Nananampalataya ako sa iyo, pero sana tanggalin mo ang problema ko, tanggalin mo ang pinagdadaanan ko. Mga kapatid, kapag sinuri po nating mabuti ang larawan ng Poong Jesus Nazareno, ang nagsasabi sa atin ng isang katotohanan. Kung akong Panginoon mo na nagmamahal sa iyo ay dumanas ng ganitong uri ng pahirap, ikaw pa kaya ang hindi daranas? Kaya naman sa araw pong ito, paano po ba natin ipapahayag ang ating pananampalataya? Naniniwala ako, pero sandali lang po, merong kondisyon. Tayo po'y mananampalataya, tayo po ay mga Kristiyano. Ibig pong sabihin, hindi po tayo parang nasa isang karinderya. Maglalakad tayo, pipiliin lang natin ang ulam na gusto natin at yung ayaw natin, hindi natin kakainin. Ang ating pananampalataya ay sumasaklaw sa lahat ng turo ng simbahan, sa lahat ng sinasabi po sa atin at sa lahat ng demand niya sa ating pananampalataya. Hindi mo pwedeng sabihin, Katoliko ako pero hindi ako naniniwala dun sa pinuturo ng paring yan. Mananampalataya ako pero ito lang ang pipiliin ko. Hindi po, mga kapatid. Hindi po tayo mga Katolikong nasa karinderya. Hindi po tayo mananampalataya na nandun sa eat all you can. Piliin mo lang ang gusto mo. Yung ayaw mo, wag mo nang kainin. Pananampalataya ang sinasabi ni Jesus sa atin. Ang pagpapahayag ng ating pananampalataya sa Diyos ay ito. Si Jesus, ang Poong Jesus Nazareno, naghirap, yumakap sa krus, pinasan ang krus. At ngayon, ito rin po yung sinasabi po sa atin, kung ikaw ay tunay na mananampalataya at ikaw ay tunay na sumusunod kay Kristong nagmamahal sa iyo hanggang kamatayan, then mahalin mo rin ang mga taong pinadadala ng Diyos sa iyo kahit ang mga tao pong ito ay hindi karapat-dapat mahalin. Tulad ng Poong Jesus Nazareno,
dapat po ba at karapat-dapat po ba tayong mahalin ng Diyos? Ngunit ano ang ginawa natin? Patuloy po natin minsang nire-reject ang kanyang pagmamahal. Pero si Jesus, ano po ang kanyang ginagawa? Naging tapat, patuloy na nagmamahal kahit na hanggang sa paghihirap, hanggang sa kamatayan. Kaya ngayon, ang ating pong tinitignan pananampalataya ay ito. Hindi po dahil sa ikaw ay mananampalatayang tapat. Hindi po dahil sa ikaw ay nagsasakripisyo sa mga bagay-bagay na ginagawa mo upang ipakita mo sa Diyos na ikaw ay nagmamahal. Kung anong, Father, ano po ang pwede po nating makita? Mga kapatid, what we are celebrating now is not about our faithfulness, but is about the faithfulness ng Diyos sa atin. Ang kanyang katapatan sa atin, ang ating pinagdiriwang. Kung ganon, anong mensahe ng Ebanghelyo? Kung naging tapat ang poong Jesus Nazareno sa atin, sa gitna ng hindi natin pagiging karapat-dapat, iisa ang hamon. Mananampalataya ako ng poong Jesus Nazareno. Pinakita niya sa akin ang halimbawa para magpahayag ako ng aking pananampalataya. Kung ganon, marapat din po lamang pala na sundan natin ang halimbawa ng poong Jesus Nazareno. Nang sa gayon, pag uwi nyo sa bahay nyo, hindi sasabihin ng kapitbahay nyo, "Hoy, nasa Nazareno pa yan? Ang kapal ng mukha? Nasa Nazareno pa naman yan? Tita mo, ang takaw? Nasa Nazareno pa naman yan? Nagpa 5-6? Mga kapatid, ang ating pananampalataya ay hindi kailangang hiwalay sa ating gawa. Kaya sa bandang huli ng Ebanghelyo, ano ang sinasabi po sa atin? Ang wika po ay ito. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng kanyang gawa. Sa araw pong ito, patunayan po natin, ipakita po natin, hindi ang ating salitang nananampalataya, kundi ang ating gawa na tunay na nananampalataya sa ating poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananampalatayang ilapit natin ang ating mga kahilingan sa amang nagnanais ng lahat ng tao ay mapaunlakan sa kanyang paanyaya sa piging ng buhay na walang hanggan sa langit. Ating itutugon, Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang simbahan dito sa lupa naway magpatuloy sa paglago at manghikayat ng higit na maraming mga tao sa piging ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mayayaman at gayon din ang mahihirap naway hindi humanap ng mga dahilan upang maiwasan ang tawag ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayo naway tumugon ng tapat sa panawagan na magsisi sa kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat naway magtalaga ng ating mga sarili sa pagtataguyod ng layunin ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga yumao naway mamuhay sa tahanan ng Panginoon at magdiwang sa piging ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ama naming nasa langit, inaanyayahan mo kami upang makasama mo sa iyong kaharian. Sa aming pananalangin para sa aming kapwa, tulungan mo kaming maisama sila sa piging na inihanda ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa samang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihanda. Ngayong kinugunita namin ang banal na martir na ipagkaloob mong maging sambahin ang ngalan mo ng may matatag na pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso't isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Lucia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahiyag kahit siya'y mamatay. Sabagat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagan likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaysa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati yun, inipot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa bagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya nialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kami tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, mga religyoso, diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, Santa Lucia at Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagubili ng nagagagaling na utos at turo ni Jesus ng Panginoon nating Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, halin ang manalangin para sa kapayapaan. Kapayapaan sa buong mundo. Kapayapaan sa ating bayan. Kapayapaan sa ating tahanan. Kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pag-asabi ng pare o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinaningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Pagalo mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo. Sa mamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno, sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kanilang mga kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan sa iyo ng tulong at awa. Makamtanawa nila ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo din ang mga imahen, dasalan, sampu ng kanilang mga panalangin upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin, mapagmahal at tapat sa iyo ng aming maluwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, iligtas mo kami